kahit ako, sa totoo lang ha, na-shock ako nung nalaman ko to eh. Nalaman ko. Alam nyo ba, mga kababayan, na mayroon tao sa loob ni PBBM na tumatrabaho sa kanya. Underground. Yeah, ang galing magtago nito. Ang galing magkayumanggi nitong tao na to. Totoo lang, mga kababayan ko, ang galing magtago nito. Mga kababayan. Napakalupit magtago nito, sa totoo lang, kinikilabutan ako. Habang ini-explain sa akin to. Actually, idol na idol ko to eh, nung mga panahon nung campaign. Idol ko to, putya. Antun din ito. Ang talino magsalita. Very approachable, very approachable. Mga kababayan ko. Pero ang laka ng teteng. Hindi ka pala pro BBM. Hindi ka pala pro administration kung ganun. Diba? Ang lupit magtago nito ngayon, mga kababayan ko. Kaya pala, itong mga Duterte, ang lakas ng loob, mga kababayan. Kaya pala ang lakas ng loob, mga kapatid, na sinasabi nila na ang sangay daw ng gobyerno na ganito ay kapanalig daw ng mga DDS. Excuse me ha, masinukak ako. Sorry, excuse. Kapanalig daw ng mga DDS, mga kababayan. Kaya pala ang lakas magsalita na yung mga general ng Armed Forces of the Philippines, unti-unti na daw pumupunta sa kanila, nakikipag-usap na daw. Ito pala yung reason, mga kababayan. Ito pala yung reason, mga kapatid. Alam niyo kung ano reason, mga kababayan ko? Alam niyo, trusted si Pangulo dito eh. Sobrang trusted kay sobrang trusted doon nito kay PBBM. Pero nakakagulat to ha. Dapat dito, I know, kapag napanood to ng iba, ng mga nakakaalam ng story na to, dapat pababain na ni Pangulo to. Dapat pababain na ni PBBM to. Ngayon pa lamang. Mga kababayan. Dapat itong kilusin na kaagad. Kasi pag hindi na kilos ng administration to, baka maging balakid to. Pero I'm very thankful kay General Browner. Mga kababayan ko, napakatindi ng pagsuporta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan. Pero dun sa isa, mga kababayan ko, napapakunot yung kilay ko ngayon. Kasi hindi ko alam kung kakampi ba natin to ngayon. Baka bukas, makalawa, makita nito, mga kababayan ko, bumaliktad na sa pwesto to. Diba? Mga kababayan ko. Hindi, nakakagulat lang ha. Baka hindi ko pinangangalanan itong si hindi ko papakala ko sa lintik na to eh. Tago na lang natin siya sa pangalang Tago na lang natin siya sa pangalan na Boy Dildo. Ayan, si Dildo. Ayan, tawagin natin siyang Kadildo. Itong si Kadildo, mga kababayan ko, ay lumilipad, mga kababayan ko, sa kabilang parlor. At nagpapagupit para bumango at maging gwapo kay Tamba. Mga kababayan ko. Kaya tanong ko lang kay Kadildo, mga kababayan ko, kay Kadildo, ang lupit mo namang humunyango nito. Diba? Ang lupit mo namang umawit at humuni. Nung isang huni mo kay Pangulong Bongbong Marcos, binigay sa'yo. Tapos ngayon, isa ka pa sa huhuni sa kaibigang Quago nung isang T, Ran, Ta, tsaka Do.
Ang lupit mo naman nun, Kadildo. Walastik ko. Ako, Mr. President, ingat kayo dyan. Tahasan na kayong lalababanatan yan. Alam mo yung mga buhaya, mga kababayan ko, na nag-aantay ka lang sagpangin kapag nakahinto ka, ganon ang ginagawa nila kay President Bongbong Marcos. Tawagin kaya tinago ko na nga lang si Kadildo mga kababayan ko Itong si Kadildo, mga kababayan ko, talaga pong medyo ang posisyon nito sa gobyerno, mga kababayan, ay natutuon, mga kababayan ko, sa kaligtasan ng bansa natin. Medyo naliliwanagan yung mga kababayan natin, ha? Naliliwanagan. Pero, itong information na to is first class, mga kababayan ko. Kasi hindi mo akalain, mga kababayan ko, na in last minute, gusto mong tirahin. Bumaliktad, di ba? Mga kababayan ko. Diba? Magpasalamat ka na nga lang, no? Ito si Kadildo. Magpasalamat ka na nga lang, mga kababayan, no? Binigyan ka pa ng pwesto ni Pangulo dahil tiwala si Pangulo sa'yo. Dahil tiwalang-tiwala si Presidente sa'yo. Binigyan ka ng magandang opportunity. Binigyan ka ng magandang fryer sa iyong trabaho. Pero putya, magtrabaho ka naman. Hindi yung pag-i-stay para pumosisyon dyan. Di ba? Oh, eto pa. Mga kababayan ko. Alam nyo ba, mga kababayan ko, like I said, mga kababayan ko, eto pa. Di lang kay Pangulo. Alam nyo, kawawa si Pangulong Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez ngayon. Mga kababayan ko. Ang totoo lang, kawawa si PBBM. Kawawa rin si House Speaker Martin Romualdez. Binubugbog sila ngayon ng mga taong gustong pumosisyon sa pwesto. Like I said, mga kababayan ko, si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan ko, ang bantay sa gate ng Malacanang upang kumbaga dadaan ka muna kay Speaker Martin Romualdez para mga kababayan ko para mapabagsak mo si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo anong ginagawa ngayon, mga kababayan ko? Eto hindi lang si Kadildo ang meron nito, mga kapatid. Hindi lang si Kadildo, mga kababayan ko. Merong isang kongresista na nangangarap maging House Speaker. O yan nangangarap maging House Speaker. Ang tigas ng mukha nitong kongresista na to, sa totoo lang Biruin mo, ipagkakalulu mo ang tao na nag-endorso sa'yo kay Pangulo, tapos gusto mo bang maging House Speaker? Diba? Mga kababayan ko, hindi si Gloria to Hindi si Gloria. Merong isang kongresista ngayon. O ayan meron na tayong Kadildo. Meron tayong kongresista. Tawagin na lang natin siyang Tawagin na lang natin siyang Tawagin na lang natin siyang mga kababayan ko. The Newscaster. Okay. The Newscaster. Kasi yung congressman na to, sounds like newscaster sounds like newscaster tong Connected si Kadildo tsaka to, mga kababayan. O yan, chinichika ko na sa inyo Sounds like newscaster si congressman. No, mga kababayan ko. Sounds like newscaster
Ang tindi, mga kababayan ko. Oo, matindi. Mga kababayan ko. Mapapaisip kayo. Nangarap mag-house speaker. Kaya nga, Tulpo, hindi. Hindi si Tulpo. Hindi si tumatakbo senador si Erwin. Eh. Hindi si Tulpo yon. Sounds like newscaster. Itong congressman na to. Nangarap maging house speaker. Kaya mga kababayan ko, tinatarya niya ngayon si House Speaker Martin Romualdez. Ang kapal naman ng pagmumukha nitong mga to, mga kababayan. Biruin mo, sa distrikto mo, sobra-sobra na ang nabigay sa'yo na tulong ng ating gobyerno. Kung yung karatig lungsod mo, kung karatig lungsod mo, yung karatig lungsod mo, binigyan ng pabahay. Tapos hindi na kontento si Pangulong Bongbong Marcos, binigyan din ng pabahay yung distrikto nito ni congressman. Oh, mga kababayan ko, binigyan ng natulong din na pabahay kasi siksikan. Minsan bumabaha kasi sa inyo. Di ba mga kababayan ko? Binigyan. Tapos, ang sukli ngayon, babanatan mo yung taong tumulong sa'yo. Diba? Sa totoo lang, hindi ka namang kilala ni Presidente eh. Ang naglapit sa'yo dyan para makilala ni Presidente, mga kababayan, alam niyo kung sino? Si House Speaker Martin Romualdez. Diba? Nilapit ito eh. Mga kababayan ko. Hindi taga Bicol yung congressman. Nasa Metro Manila. Metro Manila lang, mga kababayan. Diba? Hindi nilang to basta hunyango, mga kababayan ko. Hindi lang to basta hunyango. Malupit to. Gusto mo palang mag-house speaker. Gusto mo palang pumanik sa mataas na posisyon. So gigibain mo si Martin, mga kababayan. So gigibain mo si Martin Romualdez para lang sa ambition mo. Well, mga kababayan ko, hindi po tama yun. Remember, the reason kung bakit nananatili si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang posisyon at matatag ang kanyang pamumuno sa House, it's because nagtatrabaho ng tama si Speaker. Mga kababayan ko. Beside, bakit mataas ang trust rating ng taong bayan kay House Speaker, the reason kung bakit, mga kababayan ko, alam niyo kung ano? Alam niyo kung bakit? Sige, comment down below. Alam niyo kung bakit ang House Speaker natin, mga kababayan ko, House ay mataas ang trust rating sa taong bayan. Because ginagawa ni Speaker Martin Romualdez kung ano yung nararapat. Beside, tinatrabaho niya na walang, na walang makabanat o makapasok sa pintuan ng Malacanang, mga kababayan ko, mga kapatid. Kaya ang unang titirahin nila, mga kababayan ko, si Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan. Yeah, correct. Tama kayo ng inyong narinig. Kaya po mga kapatid, pagpasensyahan nyo na po, nabanggit ko po ito, hindi ko po mapigilan na magsalita po dito. Mga kababayan ko, hindi ko mapigilan. Kasi I'm very disappointed doon kay congressman na sounds like newscaster. At dito kay Kadildo. Diba? Mga kababayan ko, how could you imagine to retain your position sa pagiging secretary at bumanik ka sa mataas na position, ilulubog mo yung taong tumulong sa'yo.
I never do that, mga kababayan ko. It's not Benny Abante. Walang kinalaman si Congressman Benny Abante dyan. Mga kababayan ko. Ilulubog mo si Presidente for that. Ilulubog mo si House Speaker para makatapak kayo sa Malacanang. That's very ambitious. Diba? Napaka-ambisyoso. Diba? Huwag kayong mangarap ng gising. No, it's not Saldico. Saldico is one of the best congressman I ever seen. Diba? Nasabi ko lang, mga kababayan ko, para mas maintindihan ninyo. Pero for that, at least alam ninyo. Sooner or later, babalikan nyo tong live stream ko. Babalikan nyo yung sinasabi ko. And marirealize nyo, uy, totoo nga. Baka magulat na lang kayo. Maybe next month. Maybe tomorrow. Maybe other day. Mga kababayan ko. Iba na yung secretary doon. Diba? Iba na yung secretary. Iba na yung humahawak sa position na yon. Baka mamaya magulat na lang kayo. Another day, mga kababayan ko, iba na yung iba na yung congressman dyan. Diba? Mapalitan, mga kababayan ko. Diba? Malalaman natin yan. Pero for the meantime, pag nahulaan nyo na, comment down below nyo na lang. Hindi ko pwedeng basahin kasi bawal. Yan nyo. Tututukan natin yung storya na yan, mga kababayan ko, at hindi natin palalampasin. Okay. 100% hindi po si Mr. Chu. Malayo po yan. Nako, mga kababayan ko. Basta, di ba? Basta, ito na lang. Ito na lang pangako nyo sa amin. Ito na lang pangako nyo. Kung ayaw ninyo magiba si Pangulong Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez sa posisyon, iboto nyo yung senatorial slate niya. Yun na lang. Iuna nyo na si Abalos. Mga kababayan. Dahil yan ang unang-unang susuporta kay Bongbong Marcos. Yun na lang sasabihin ko. Mga kapatid, unahin nyo na yun. Maniwala kayo sa hindi sa akin. Mga kababayan ko. Kapag itong mga senatorial slate ni PBBM, tandaan nyo, nagkulang tayo. Yari tayo sa lahat. Kaya, mga kababayan, nakita ko halaga ng tao ngayon eh. Kaya, kung tutusin, mas bagay kasi maging sekretary to do si Abalos eh. Ba't kasi nag-DILG? Okay na. Okay lang yan. Mga kababayan ko, at least, trusted yan. Pero before that, please don't forget to follow, like, and subscribe para sa mas marami pang kwentuhan, mga kababayan ko. Alright, mga kapatid?